Hi mga seswang! Welcome back to my YouTube channel. So yun mga seswang, dito naman tayo sa panibagong video. Ayan, so chill vlog lang tayo mga ses for today's video. So ayan, nandito pala kami ngayon sa Shore 3. And ayan, maraming salamat. And sa mga naghahanap ng Airbnb dyan na malapit sa MOA, sa Pasay, ayan, dito na kayo pumunta. And ayan, gusto ko lang din i-take itong opportunity na to na pasalamatan ang Martinez Roof Staycation. And dahil dyan kami naka-stay, and i-check nyo na yung sa link, ayan sa description box below, ang kanilang link, details, and for more information. So ayan mga seswang, ay dahil nakababa tayo ngayon dito sa pool, ayan dahil may panibagong topic na naman tayong tatalakayin. Yung mga nakaraang araw ay natalakay na natin ang family, friends, problem, and marami pa tayong tatalakayin. And sa segment na ito mga seswang, marami tayong topic na tatalakayin. So walang tama, walang mali na opinion. So meron, correct, walang left and right. So ano to, kanya-kanyang opinion. So syempre kayo din, meron din kayong sariling pananaw sa buhay. So pwede kayong sumagot dyan sa ating comment section. Dahil makisagot kayo, di ba? Malay nyo meron kayong suggestion dyan, di ba? At least, lalawak ang ating segment, di ba? So ngayon, ang pinaka-tatalakayin natin is obligation ba ng anak ang magulang? Ayan, dahil sobrang daming ang daming nagdidebate dito actually. Sobra kanya-kanyang mga opinion. So ano ba yung opinion nyo? So disclaimer lang again, hindi po kami mga mga expert na sa mga ganito. So based lang talaga sa aming mga pananaw. May disclaimer na yan, baka may mag-comment na naman dyan. Eh kasi ganito, ganyan. Disclaimer na to guys. Hindi namin kayo kino-convince. Ayan. Yan. Sinasabi na namin ng paulit-ulit para mag-gets nyo yung mga sasabihin ng bawat isa. Yan. Kasi may kanya-kanya nga tayong opinion. Okay. So sino ang unang sasagot? Si Iza. Si Isa pa ganun tayo. Pass the microphone. Ayan, hello, mic check. Ayan. Pass Ang the bigat mic. naman ng topic natin ngayon. Ay, or parang mas mabigat pa din ako. Oo. O hindi, kasi yung topic na yan, yung isa sa mga pinag-uusapan din yan online, at saka kahit sa mga kaibigan, yung mga kwentuhan, ganyan, di ba? So, ako kasi personally, kung obligasyon ba ng anak yung magulang niya, hindi. Hindi naman totally obligasyon ng anak yung magulang niya. Kasi syempre, pag nag-adult life na yung isang tao na isang anak siya dati tapos naging adult siya, hindi na siya may sarili na din siyang buhay. Pero hindi ibig sabihin na kakalimutan mo na yung magulang mo. Hindi ibig sabihin na kakalimutan mo na sila, babaliwalain mo na sila. No? So kailangan nandun ka pa rin bilang anak. Ibibigay mo pa rin yung pagmamahal, pag-aalaga na dapat ma-receive din ng mga magulang mo. So, yun yung sa akin doon. May tanong ako, pares ba yung obligado sa responsible? Responsibilidad. Oo, responsibilidad. Parehas lang sila ng Obligado kasi parang Batik kailangan. Oo, pag responsibility, parang ganun din It's a eh. must. Responsibility kasi it's already nakaano na yan sa'yo na dapat ganito yung gagawin mo. Parang siya, parang responsibilidad mo bilang anak, ganito gawin mo. Pero hindi mo obligado na, ay, bigyan mo siya ng house and lot. Ay, bigyan mo siya ng luxury cars. 'Di ba parang ganon? Tama ba? Oo, gano'n. Responsibility mo siyang alagaan pero hindi ka obligadong araw-araw or gawin yung ganito. Kailangan niya lang ganyan. Diba? Nagtanong ako para alam na rin nila. Baka magkaiba pa magkaiba kasi yun eh. Oo. So, ayun na nga. For me, sa akin, bilang bunso at mapagmahal sa magulang and very close sa magulang, for me, hindi talaga obligado. Ayun nga, sabi ng karamihan, hindi naman tayo yung pinanganak para may alagaan natin sila, ganyan. Pero, andun yung pagmamahal na para tulungan sila kasi magulang mo pa rin siya. For my opinion lang yun guys Hindi kasi obligado. Hindi naman ibig kasi guys, hindi naman ibig sabihin na hindi ka obligado, wala ka ng pakialam, totally. Yes, so andun pa rin naman talaga yung pagmamahal mo. Hindi obligasyon ng anak ang magulang.
Well, ako din, oo, tama, hindi naman talaga. Hindi naman talaga literally. Ako kasi guys, nakadepende rin kasi sa tao yan eh, kung paano mo i-take yung ganong responsibilidad sa magulang. I mean, yung pagtitreat sa kanila, yung pagbibigay sa kanila ng ganito, ganyan, pagpapa-experience sa kanila ng mga first times nila. Nasa sa'yo, nasa sarili mo, nasa anak yun kung gusto ba nilang gawin yun or hindi. Pero syempre, as magulang na nagpalaki, lagi kasi tayong babalik sa ganun eh, na ay, pinalaki tayo na ganyan, pero at the end of the day, nasa sa'yo pa rin kung gagawin mo yun or hindi para sa kanila. Pero syempre, as anak, ibibigay, parang yun yung way as give back mo sa kanila eh. Para iparamdam mo sa kanila na mahal ko sila, ganito, ganyan. Pero kasi minsan, or madalas sa mga nangyayari sa society natin, minsan yung mga magulang talaga parang pinupush or inaano nila yung mga anak nila. 'Di ba? Totoo lang guys, 'di ba? Realidad 'yan sa buhay talaga, pine-pressure nila na ay ganito dapat, ganito matapos mo, ganito ganyan. Hindi. Mabuti ako, alam nyo guys, swerte dahil ako gusto ko talaga maging doktor, pero sila na mismo ang nagsabi na hindi, baka hindi mo kaya yan. Ganun. Kaya parang nag-adjust sila para sa akin. So, nag-adjust na lang din ako para sa gustong gawin nila, which is gusto ko rin naman. 'Di ba? Okay lang naman sa'yo yun. Okay lang naman sa'yo yun. Oo, pero yun nga yung multo ko. 'Di ba? Yun yung maging doktor. Pero wala naman, hindi naman ako nagsisi kasi may maganda rin namang kinahinatnanan kahit papaano, 'di ba? Wala namang masama na makinig din tayo sa mga magulang natin. And again, hindi natin sila responsibilidad, pero pwede tayong magpakita ng way ng pagmamahal sa kanila. Like yung pagtitreat sa kanila sa labas, ganun lang. Kaya yun, ang hirap din sa iba, sa sitwasyon ng iba na talagang pinipressure din talaga yung mga anak eh. Ikaw ba, Jeko, napipressure ka ba? Ako sa akin, lagi kong words, thankful and grateful. Kasi meron akong magulang na support talaga. Sa tutusin nga, gusto akong pagbaklay ng nanay ko eh. Una pa lang eh. Parang di naman alam. Mambabakla ka? Ha? Hindi kasi nga, pinipilit nila ako palambutin noon pa man. Pinapasot nila ako ng ito ilan lang nakakanood na ito. Siguro mga OG BNT fans. Ilan lang nakakaano. Oo. Pinipilit nila ako palambutin. Pinapasot nila ako ng bikini. Pero Buti hindi, in the end, hindi pero talaga. hindi ka nilagay sa pressure cooker. Hindi. Hindi talaga lumambot. So, ayun, suportado pa talaga ng nanay. So, hanggang ngayon naman, kaya ngayon, thank you ako kasi si mama pa yung nagpupush sa akin din ngayon para mag-vlog. Kasi iba rin talaga yung natulong sa amin nung vlog. And nung okay pa yung vlog para sa amin. Hanggang ngayon naman, kaya si mama, todo support kung nasan man ako. And one call away ko si mama ngayon kapag meron akong emergency na kailangan gawin. Katulad kagabi. Yung aso ko nandun kasi sa bahay and ayun, may problem. So, si mama yung nakontak ko kaagad kasi siya lang rin yung malapit. Ayun. Hindi naman ako nape-pressure. Siguro, ako lang yung nagbibigay ng pressure sa sarili ko. So ayun, siguro at saka somehow, parang way lang nila yun para, anong tawag dito? Glambing sa atin. Kunwari, nak, gusto ko ng ganito, ganyan. Again, hindi ka obligado na bilhin or ibigay sa kanya. Pero minsan kasi parang somehow yun nga, nag-aano nga lang sila na lambing lang. Oo, nak, baka naman ganito, ganyan. Oo. Ano? Nak, bilang mo ako ng isla. Ganun. Sa short tree. Nak, bili ka kondo. Ay, lambing yun na lambing. Yun naman, parang Pero kasi depende. Depende kasi kung mayaman naman yung anak niya, kung alam niya na bigatin yung anak niya, pwedeng possible. We're in society. We're nepo baby. Hindi. Speaking, yun nga na ano natin na baka naman mayaman yung anak, baka naman mayaman yung pamilya. Ano yung masasabi nyo na kung ano ang puno, siya rin ang bunga? Madalas sinasabi, ay hindi, anak niya yan. Ganito din yung magulang niyan. Ganun. Kaya naging ganyan yung yung anak niya kasi ganito din yung nanay niya. Depende pa rin naman yan sa sa nangyayari sa loob ng bahay. Kasi sometimes, kung ano yung nakikita ng anak, ganun yun na sa minds niya. Pero kasi may iba na
may mga ibang anak na nagsa-start na i-end yung ano nun, yung kinakat yung ganong sistema, yung ganong cycle. For me, may iba, it depends kasi sa situation din kasi. Kasi may ibang mga anak na itinetolerate nila. So kumbaga parang deadma, at meron din namang anak na parang it's this is the time to end na para ina-against nila. Parang ghost. Oo. Ghost. Nakaka-proud yung may mga ganong anak na na sila mismo yung hindi nila tinotolerate yung ginagawa ng family nila, which is dapat sana instead of okay lang at least ganyan, o yung ginagawa nilang parang sila din mismo ini-enjoy din nila yung mali kasi May nabe-benefit sila. oo, may nakikita na silang benefits not knowingly na parang meron na ding iba na nagsasuffer. Ganon. Sobrang sobrang nakaka-proud kasi biruin mo, pamilya mo, kakalabanin mo. Ang tapang mo dun sa ano na yon, sa eksena na yon. Tsaka hindi lang basta pamilya mo, yung mga mali nila, di ba? Mga mali nila na if ever man na ganun yung gusto mong umalis doon sa sitwasyon na yun. So yun guys, back to topic na tayo. Mukhang pag-uusapan na natin ng Mga mainit na nangyayari topic sa ngayon sa buong mundo. Pero totoo nga naman yun na let's break the stereotype, di ba? Parang tanggalin natin yung ganong na yun. Parang maganda yun na Break even? May naalala kasi stereotype, parang ayun yung sa may headset eh. Back to you, Balong. Back to you. Ikaw naman, Balong. Sige, ikaw naman. Dun sa may topic natin na obligation ba? Oo. Ano kasi yun malalim kasi na na discussion kasi yan. At saka maraming kasing iba-iba ang nagiging mindset ng bawat tao pagdating sa ganyang tanong. Kasi iba-iba din naman ang pinanggalingan natin pamilya. May pamilyang pamilyang mandirigma. Pamilya Dimagi ba? Pamilyang ano pa? Pamilya ordinaryo. Eto seryoso ha. May iba-ibang estado kasi ng pamilya. May pamilyang wala talaga, salat talaga. Meron din pamilya talagang nag-uumpisa sa yung walang-wala talaga ng pamilya, kagaya ng mga nasa laylayan nga. So, ang tanging paraan nila para umahon is yung mga anak nila, which is they sacrifice everything para makapagtapos. So, yun yung isa. Yung iba, hindi pa yun iba na yun eh. Yung iba naman, yung May ibang tapos. may iba naman na may pamilya naman na may okay yan siya, pero ang gusto pa nilang mangyari is gusto pa nilang maging mas mataas yung anak nila. Kung baga parang investment, kagaya nung sinabi ni teacher. Tapos may pamilya naman na they don't care naman kung ano man ang gusto mong mangyari sa life mo as long as happy ka. Nasa tatlo yun. Kasi ako, nasa nasa pangalawa. And then yung family ko kasi iba, hindi naman kami yung unang-una na wala talaga. Pero yung pamilya kasi namin, yung tatay ko, meron naman. Pero ang gusto niya kasi mangyari is once na natapos ko lahat, kumbaga parang obligasyon at saka responsibilidad ko na din. Kasi na Sarili siya. mo o na Buhayin sila. Kasi nung una pa lang naririnig ko na sa tatay ko kasi yung ganito, ganyan, pinag-aral ko kayo. Kumbaga parang nandun na din yung sumbat. So, yun yung mahirap kasi. So, sa akin, bilang isang anak, sabi ko, dun ko napagtantong, tama ba? Or siguro sa sacrifice sila. Pero kasi, habang tumatagal, nakikita mo na yung parang yung realization na, totoo ba? Parang naghirap ba sila? Ganito, ganyan. So, tinitignan ko. Hanggang sa na-realize ko, parang wala naman. Kasi after all, nung nagkaroon nga din, nawalan nga yung nagkahiwa-hiwalay kami. Kasi parang ang nangyari, ang ibang ang tumulong sa akin, yung mga kamag-anak ng nanay ko. And then, doon na lumabas yung hanggang sa bumalik kami dito sa Manila. And then, yung natapos yung, yung pag-aaral ko, na ako lang, walang binabayad yung tatay ko, ganyan. So, for me, it depends din kasi sa situation. For me, may part na oo, may part na hindi. Ang eksena lang nito, nakadepende siya sa kung ano ang estado. Bilang isang anak, ikaw nasasaya yan kasi tama naman yung mga sinabi ninyo na it's your decision din naman kung tutulungan mo sila. Pero syempre, lang din, parang realization lang or thinking kumbaga na tama ba na hindi ko sila tulungan kasi kung sa estado ko noon, hagaya ng pamilya namin na walang-wala kami, salat kami sa buhay, tapos iiwan ko sila or hindi ko sila obligado,
mali yun. Pero kung halimbawa na ganon, yung isipin mo na mula sa simula, tinulungan ka nila, tapos talagang isinacrifice nila lahat, that's a good thing. Tapos, yung sa part naman na hindi, yan ay kung talagang wala silang ibang ginawa, kundi, kumbaga parang i-pressure ka. Tapos, wala silang naitulong sa'yo, simulat sa pool. Ganon. Kasi magkakaiba, ganun yun eh. Doon mo makikita yung nun eh. Pero yun nga, nasagot ko doon is either yes or no. But it depends on situation. Kasi situationship yung mga nangyayari. Ganun. Basta lang kasi hindi, ibang opinion kasi talaga, yun yung oo. Talaga yung Pero, ayun, it doesn't mean naman guys na, ayun nga na hindi mo nga siya obligasyon or responsibility, ay hindi mo natutulungan. Oo, ganun yun. Again, baka kasi maano lang din nila yung sinabi ni Balong na na anong tawag dito, hindi mo siya porket hindi mo siya tinulungan or pinipressure ka lang niya, hindi mo na rin siya responsibilidad. So baka maano lang kayo guys din ha. Yun lang. Ano yan eh, si Balong medyo matalinhaga kasi yan talaga. Taray. Matalinhaga. May parang may deeper meaning pa, parang gano'n. Ganyan si Balong magsalita. Akin si Balong yan eh, matulungin. Mabait. Ang lalim ng Tagalog ni teacher. Hindi, napatulala ako kay Balong. Ang galing talaga ni Balong paliwanag. Grabe. Oo, nakatingin ka nga lang kay Balong kanina. May love siya. Napapabilib ako. Feeling ko, pwede ko nabuntis yung ilong mo. Basta sa dulo kasi neto, yung pinaka-bottom line kasi neto is your decision pa rin naman. Pero let's say example na decision mo, hindi ka lang basta mag-iisip na ganito. You have to think in a box, yung parang mag-think ka ng deeper kung na tama ba yung gagawin mong desisyon, kung makakatulong ba sa'yo or hindi. Yun yung pinaka-bottom line dito. It's your decision. Yung decision mo talaga sa life. Yeah, super agree ako sa lahat ng mga sinabi nyo. Kaya naman dito na nagtatapos ang video. Mali! So ayan mga seswang, na-interrupt ang ating video and actually wala na, bawal na daw mag-vlog dito. Tara na, so ayun ang strange lang kasi pinunta kami ng mga guardian, bawal daw mag-vlog kahit na kami lang naman yung tao dito and yung lang, mismong mga mukha lang naman namin yung kita. Correct. And At we saka are not guys, invading Others' privacy. At saka guys, anong tawag dito? Parang napaka-strange ngayon lang. Pero walang problema dun mismo sa room guys ha. So ayan, tara na, maligo na lang tayo sa bato. Buti na lang hindi pa kami nagbabad. Tara na. Kakaloka pero ayun, abangan nyo na lang ang ating next vlog. Again, wala pang tama, walang mali na mga opinion. So kaya kung meron kayong mga personal thoughts and point of view, comment nyo na yun down below kung ano pa yung gusto nyo nating maging video. So ayun, tara na, mag-swimming na tayo.